Ano ba vlog mo? Ito lang ako. Parang ano. Parang? Ayun, isang 7 yan eh. Ano mo pagkaan na? Oh, pre. Sa unang eksena ay may kita ang dalawang magkaibigan na si Arj at si Salbani na naglalakad sa tirik na araw at namamasyal. At sandaling iyon, nag-uusap sila tungkol sa buhay, sa mga kaibigan nila, na parang napapaisip din sila about sa isang nilang kaibigan na nagtatrabaho sa isang panggobyernong trabaho at sa mga sumusunod na mangyayari, magugulat sila. Wala kasi gusto ng bukan sa 7-Eleven. Ganyan ba na? Parang Sa pangalawang eksena, nakikita ang dalawang magkaibigan na si CJ at si Arj na naglalakad sa gilid ng kalsada. At mapapansin nila ang kanilang kaibigan na si Kagawad Raymond. At ito ang pumukaw sa kanilang atensyon at nagbigay ng tanong sa kanilang isipan kung tama ba ang ginagawa ni Kapitan Raymond. Yung baon mo, nabigay ko na. Yung school project mo, saan? Natapos ko naman po. Wala ka bang nabagay? Wala naman. Ano ba? Alis ka ba tayo? Wala ka na ba nadaanan natin? Sa sandaling iyon, nanahimik sila at tumabi saglit. Sa mga sumunod na pangyayari ay pinag-usapan nila ang about to. At mas nababahala sila kung tama ba kung isumbong nila o hindi. Dahil sa desisyon nilang dalawa, inaral nila ang mga posibleng mangyari. At doon na pumasok ang kanilang mga desisyon. Ang desisyon ni CJ na huwag isumbong at ang desisyon ni Arj na isumbong upang maging aware din ang mga tao sa paligid na hindi dapat ginagamit ang panggobyerno sa pangsarili. Tapos tignan mo, pag sinerge natin, bawat nangyari. Tignan mo pre, sabi dito, pag ano, ay sabi kasi pre, ano, bawal unethical daw yun. Ibig sabihin dapat, na ano yan, yung rules and regulations about sa may sa yung mga policy is parang nalalabag, nare-regulate yung ano yung policy, naging against yung kilos nila. Para sa desisyon ng dalawang magkaibigan na si CJ at si Arj na kung isusumbong nila ang kanilang kaibigan na nahuli nila na ginagamit ang private vehicle na pang-government sa kanyang personal na buhay, ay ito ang naging desisyon nila. Unahin natin yung kay CJ. Ang desisyon ni CJ ay hindi isumbong sa mga otoridad at iniisip niya lang din na baka balikan sila or baka may mangyaring masama
sa kanila kapag ginawa nila yan. At si Arch ay nanindigan at gusto niya sabihin sa kanila, sa otoridad na ituwid ang tama. At dapat isumbong ang ginagawa niyang mali. Dahil kung hindi niya isusumbong ito, patuloy niya pa rin itong gagawin. So, ang naging desisyon ng bawat isa ay isumbong si Kagawad Dagsang na gumagamit ng private vehicle para sa kanyang pansariling lakad. Kasi isipin mo, mas maganda nga, tama na agad natin sila kasi baka mas lumala, mas masanay sila sila. Oo, tsaka kasi baka kasi At sa sitwasyon na to, mas nare-recognize nila yung ethical dilemma at gumawa sila ng hakbang o desisyon na nararapat sa sitwasyon na to. At yun yung action sa despite sa consequence na ginawa nila, kahit na para sa kanila is sobrang challenging nun. Masasabi ko na sobrang malaking tulong yung nagawa nila yun. Yes, hello? Hello, Governor. Pwede po kayo makausap. Ano po problema? Sige, punta po ako. Kakaasa na po. Sige po. Sa pangatlong eksena, dito makikita na ang isang babae ay tinawagan si Kagawad upang kausapin ukol sa nangyari. At makikita rin dito na ang kanyang naging aksyon upang masolusyonan ang problemang ito. Masasabi natin na nakatulong upang maabisuhan din si Kagawad na mali ang kanyang ginagawa. At mas naging maayos ang pag-uusap nila tungkol sa mga bagay-bagay sa nangyari. So, nasasaad sa Administrative Order Number 239 na prohibited the use of government vehicle for non-official purposes in the Philippines. So, nasasaad dito na kahit sinong normal na tao na hindi pwedeng gumamit ng kahit anong transportation vehicle mula sa gobyerno. So, kung sino man ang lumabag dito sa batas na to, ay syempre makukulong. And etong kasing pang-government is exclusive lang siya, ginagamit pang business para ma-prevent yung unauthorized na panggamit sa personal o social function.